hapunan. Welcome din po ang ating nasa online. We hope and pray that in the name of Jesus, ay kayo po ay aming makakasama ng face-to-face. Amen? Magkaroon tayo ng face-to-face, dito po tayo kasi alam niyo po, iba kasi po yung natatouch namin kayo, nahahag namin kayo, di po ba? Kasi of course, ang bawat isa sa atin ay pinasasabigan natin makita. Amen? Sapagkat sabi nga, alam po natin, mayroon tayo po mga kanya-kanya, mayroon lang tayong iba-ibang mga testimony na kung saan ay iba-iba. Amen, ang ginagawa sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon at hindi na po tayo makakatagal pa. Ito ay pong lahat ay dumako po sa Romans chapter 8 verse 37. At ang sabi po dito, ating basahin, sabi po dito, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Sige po, gusto ko naman po na kayo ang magbasa sa Tagalog, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya natin magpatuloyan ito sa tulong ni Kristo na namamahal sa atin. Amen. So, purihin po ang Panginoon, sapagkat sa umaga pong ito, alam po natin na bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay ang ating lakad po ay laging pagtatagumpay. Amen. Amen? Wala po ditong lumalakad na talunan. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka talunan. Ayan. Hindi ka lugi. Praise God. So we are more than conqueror. So paano po ba kaya sabi niya, higit pa tayo sa mananagumpay. Diyan nga sa translation, sabi niya, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So tayo po mga Kristiyano ay hindi tayo quitter. Sabi mo ulit sa iyong katabi, hindi ka quitter, ha? Hindi ka umaayaw. Ikaw ay unstoppable. Amen? Naririnig kaya ng ating katabi na yan. Sabi mo sa kanya, unstoppable ka. Hindi ka kayang pahihintuin ang problema mo. Hindi ka kayang pahihintuin ang pagsubok mo. Hindi ka kayang pahihintuin ng anong tawag na niya? Pagiging broken-hearted mo. Ba? Hindi ka kayang pahihintuin ang kabiguan mo sa buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, never give up. Sabihin mo sa kanya. Alam niyo po, delikado yung magsasalitang mag-isa. Umanap ka ng kausap mo talaga at sabi mo, never give up. Sige po, magkalapit kayo ng tatlo at sabi mo sa kanya, never give up. Isa pa po, baka isa lang yan tatlo sabi ko. Never give up. Amen? In Christ, you are not get tired to keep on pushing. Ano ibig sabihin nito? Kapag po tayo sa Panginoon, hindi po tayo napapagod. Kaya bawal magsabi, ay, pagod na. Hello? Bawal po magsabi ng pagod na ako. Sino po dito niyan? Nagsasabi, baliktarin mo ngayon. Kapag lagi ang bukang bibig ng bibig mo, yung pagod ka na, talagang mapapagod ka. Kasi yun ang declaration mo. Yun ang pinaniniwalaan mo. Yun ang sinasabi mo. Kaya yun, mapapagod ka talaga. Kaya, sa halip na sabihin mong pagod ka, sabihin mo, nagtatagumpay ako, and I will never be give up.
Ang gusto ko laging nakangiti. Ngiting tagumpay! Amen! Ngiting tagumpay! Ngayon, kung ayaw mong umiti, it's your choice. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Sabi ng mga matatanda, ano sabi niya? Buntot mo, hila mo. Ano ibig sabihin ng buntot mo, hila mo? Ibig sabihin, magdusa ka. Di ba ba? Pero ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayong umagang ito, sabi po, ito po yung ating lagi mong sabi niya, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng mga ito dahil sa tulong ni Kristo. Amen! Masaya po ba tayo doon? Pinaniniwalaan po ba natin doon? Remember CGCF Church, ang ating ginanda, sabi niya, pag sinabi ng Diyos, mangyayari! Woo! Hallelujah! Ano ba yung dapat mo ngayon ikakalungkot? Ano ba ngayon yung dapat mong ikakasimangot? Ano pa ngayon ang dapat mong irireklamo sa Diyos? Eto na yung sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin. Ang sabi niya, ang lahat ng mga ito and all these things, sabi po ganon, hindi niya sinabi na ang mga ilan lang dito ay kaya kong pagtagumpayan. Pero yung asawa ko, yung kapatid ko, yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, hindi ko kaya. Hindi. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya kagaya ng tao. Ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. At ito ay kanyang tutuparin at tutuparin. Dahil sinabi niya, mangyayari. Hallelujah! Kaya kung ikaw ay lagi kang simangot, maiiwan ka. Maiiwan ka sa mga pagpapala. Yung iba nagse-celebrate na ng victory. Yung iba nagse-celebrate na ng kagalakan, ng kasayahan. Ikaw, ang muso mo, ang tulis-tulis pa rin. Bakit? Kasi nakatayo ka sa sarili mo. Kaya sabi ng Lord, and I will be, sabi niya gano'n, and all these things, sabi po gano'n. Paki-flash mo nga, anak. Ating text verse. Sabi niya, no, in all these things, sige nga po, gusto ko po muna, balikan mo na yung 36. Bakit niya sinabi na, no? Sabi niya, as it is written, for your sake, we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Sabi niya, gaya nga ng sinabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tubang kakatayin. Okay. So, yun yung mga bagay na yan si Apostle Paul. Ano? Alam niyo po, yung isang buhay ng isang pastor, bukod sa mga pakialamero, at dapat din talaga. Kasi ang tupa, kapag walang pastor at walang nagbabantay dyan, mangangagligaw sila. Mahuhulog sila sa bangin. Are you with me, church? Kaya do not misinterpret your pastor. Kung masyadong pakialamero ang pastor mo, mahal ka lang yan at concerned siya sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong pakialaman ka at ayaw mong ikaw, at ayaw mo na ikaw ay iahon sa kapahamakan, pwede naman. Sabihin niyo, Mami, Daddy, mga pastor, pwede ba? Huwag niyo na lang akong pakialaman kasi ang gusto ko, mapahamak. Yun yung mga klaro. Tama po? Kaya po ngayong umaga, ang sabi po ng Panginoon, ito po yun sa mga nais na patuloy na magtatagumpay sa kanilang mga buhay. Ito yun, sabi niya, you are more than conqueror. Amen. Sabi mo sa iyong sarili, I am more than conqueror. Higit pa ako sa mananagumpay. Kaya sabi niya, keep pushing. Never tired. Never get tired. Huwag tayong mapagod. Huwag
Mahirap man, sabi niya, siya ay tapat. Amen. Ang Diyos, tapat. Kahit ikaw ay suwail na anak, kahit ungrateful ka, hindi ka marunong magpasalamat, kahit wala ka utang na loob. Sabi pong gano'n ng Second Timothy. Tama ba? So, sabi po, sige po, i-flash lang po muna natin kasi baka mamaya sabihin nyo, ano ba yun si Mami? Bakit sinasabihan kami ng gano'n? Sige po, pasadahan lang po muna natin. Salamat sa Panginoon sapagkat nagdadagdag ng ipapangaral ang Diyos. Sige na. Sabi niya, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Kaya ito po tayo Kaya tayo hindi na po tayo magtataka na talagang mahirap po ngayon yung huling araw na to. Ay, kailan ba yung huling araw? Ito na po yun. Ito na ngayon yung ating tinatapakan. Ito na ngayon yung ating ipinamumuhay. Kaya sabi niya, mahirap ang huling araw. Bakit? Sabi niya, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakip sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Sabihin mo muna sa iyong katabi, ikaw ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, magkaroon ka ng kausap. Wala ka ba utang na loob? Nakalimutan mo na ba yung ginawa ng Diyos sa'yo? Hello, church. Diba? Sabi, ungrateful. Ang dali mo magkaroon ng amnesia pagkatapos ng ginawa ng mabuti, pagkatapos na sinagot tayo ng Diyos sa ating mga gusto. Nagiging ungrateful ka kaagad? Nagkaroon ka agad ng amnesia? Kaya sabi niya, sa verse 3 sabi niya, ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. O sige nga, tingin-tingin tayo sa paligid. Meron ka bang kaaway sa church? Na parang takot ka magpunta sa church. Parang pasok-pasok ka na kapag wala kang kausap. Bigla ka na lang naglaho na parang usok. Hello? Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. Alam niyo po, nakakalungkot yung ganung tao. Nasaan na yung salita ng Diyos na ating napakinggan? Nasaan? Ang gusto mo lang laging makita yung mali ng kapwa mo. Yung mali mo, hindi mo na nakikita. Ay, naku, napapanyak na talaga ako. Hello, church! Minsan naman makita mo, minsan lang makita mo yung mali mo. Kahit minsan lang. Makita mo naman ang mali mo at maawa ka naman sa sarili mo. Hello? Kanya walang awa, panira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Wow! Sa'yo na lang nagmamalasakit ka? Diba, alam niyo po, kapag mayroong nagre-remind sa atin, may nagko-correct sa atin, mahalin natin yung mga nagko-correct sa atin. Kasi alam niyo po, okay lang sana yung calories ang nababawas cholesterol. Okay lang sana yung cholesterol ang nababawas. Hindi yung dugo. Diba? Wala naman silang napapala. Minsan nami-misinterpret pa natin. Hello, church. Sige po, putuloy ko na po. Kasi more than conqueror yung ating natin. Dinagdag ko lang yun. Kasi yun ang sinasabi ng Lord, kailangan kailangan. Amen! Kaya sabihin mo sa'yo katabi, matuto na tayo. Magpaturo tayo. O yan. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ayan. So, sabi nga, in Christ, you are not yet tired. Kapag tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapagod. Amen? Kaya, keep on pushing. Amen? Pagpatuloy lang po tayo. So now, why it says that we are more than conqueror? Are you ready, church?
Bakit sinasabi natin na tayo po ay malakas natin with all our confidence, malakas tayo, sinasabi natin that I am more than conqueror. Higit pa ako sa mananagumpay. Bakit sinasabi natin yun? Yun ba ay dahil lang sa kung mga ano-ano? Hindi, mayroong katiyakan. Hello? At dito po, hindi tayo naglalaro. Hindi rin tayo anong tawag ba yun? Yung parang hindi lang tayo parang nangangarap-ngarap lang. Ha? Hindi tayo yung parang nag-a-assume lang. Hindi, ito ay malinaw na sinasabi ng Diyos sa bawat iglesia ngayon. Amen? Ang sabi niya, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen? Ayan, paano po natin nasabi na tayo ay higit pa sa mananagumpay? Number 1, church. 3 lang po ito at mabilis. Sabi po ganon, sabi niya, because Christ is in us. Hallelujah! Si Kristo ay nasa atin. Sino po dito tumanggap sa ating Panginoon? Amen. Parang nahihiya pa yung iba. Hello? Hindi na kailangan. Nagro-roar yung faith natin. Amen? So, kapag tayo mananagumpay talagang buo, amen! Hindi yung, amen! Si Kristo ay nasa atin. Amen. Hello? Walang ganun. Pag sinabi natin, because Christ is in us, amen! Amen! Pumalakpak na malakas at kay Kristo na. Amen! Praise God! At church, ito ang dahilan kung bakit ikaw ay nadataba pero tumatayo. Hello? Bumabagsak pero tumatayo. Lumalaban. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa sayo. Amen? Tayo, powerless tayo. Wala kang galing. Wala kang talino. Wala ka ng kahit ano. Hello, church? Kaya lang natin labanan ang lahat ng bagay. Kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay dahil mayroon kang Kristo sa buhay mo. Amen? So, because Christ is in us, that's why we are overcomer. We are more than conqueror. Kaya sabi ko kanina, hindi ka kayang pabagsakin ng asawa mo. Asawa mo? Bulero? Babaero? Lasinggero? Sugalero? Lahat ng ero yan. Yun yung testimony ni Daddy. Lahat ng ero sa kanya. Pero pinatay siya ni Kristo. Amen? Ang kanyang dating buhay ay pinatay ni Kristo. Amen? Kaya sabi ko, kahit sa Word of God, hindi ka dapat magiging bulero. Dapat exact. Amen? Hindi tayo dito nagbibiro, hindi tayo dito naglalaro. Amen? Kaya kung si Kristo sa'yo, dahil si Kristo hindi naglalaro nung siya'y nagpapako sa krus para bayaran ang lahat ng bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan. Hallelujah! Siya lang ang may kakayanang bayaran ang lahat ng bagay na hindi natin kayang bayaran. Siya lang ang kayang makakagawa ng lahat ng bagay na hindi natin mapagtagumpayan. Kung kaya tayong lahat, tinanggap natin si Kristo at siya ay naghahari sa atin. Kaya nga ang sabi ng kanyang salita, ano po sabi niya? If Christ is in me, who can be against me? If Christ is in us, who can be against us? Amen? Kung si Kristo ay nasa'yo, sino pa ang magiging laban sa'yo? Meron pa ba? Meron pa po ba? Wala na. Wala na. Hindi kanila kaya. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi kanila kaya.
Kristo ay nasa sayo. Amen! At pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen! Tanong, bakit mo, mami? Yung boyfriend ko ganun. Bakit, mami? Yung asawa ko ganun. Asawa mo yun. Boyfriend mo yun. Ikaw ang tinitingnan din ng Diyos kung paano mo lakaran at itatrample down ang lahat ng ginagawa ng kaaway sa iyo. Dahil gusto ng Diyos ipakita sa iyo na lahat ng bagay na yan ay kaya mo. Amen? Ma-overpass. Amen? Kaya mo, anong tawag ba doon? Yung ma-overcome. Kaya mong mapagtagumpayan. Iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo, iniwan ka ng asawa mo, don't worry. Sabi mo, don't worry. Be happy. Hello? Bakit? Kasi kailanman ang pagtatagumpay mo ay hindi kaya agawin sa iyo ng kaaway. Amen? Hindi na kaya agawin. Sabi nga po dinisarm na sila ng Diyos. Pag sinabi ng dinisarm, tinanggalan na sila ng mga sandata. Tinanggal na ang kanilang mga palaso. Amen? Na lagi kang tinatarget. Wala na yun, tinanggal na. Amen? Kaya dapat, ano po sabi? You always say, you will always rejoice. Amen? Kaya lagi kang magalak dahil ang nagtatagumpay, mayroong ngiting lagi nagtatagumpay. Amen. Sa Colossians chapter 1 verse 27, ano po sabi niya? Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-manghang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim ng plano. Ano ang lihim ng plano? Okay ha, mayroon lang talaga. Kung mayroon ka mang lihim, walang iba, ang lihim natin, ano po? Yung plano ng Diyos sa atin. Hello, church? Ano yung kanyang dakilang lihim? Ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo. At ito ang basihan ng pag-asa nyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Wow! Church, ito yun. Yung lihim na plano na alin, mayroon ka ng Kristo. At yung Kristo na nasa ating puso, ito yung magiging basihan ng pag-asa natin. Okay. Speaking of hope, pag-asa. Ang pag-asa. Sino ang pag-asa? Sinasabi ng iba, ang kabataan, ang pag-asa. Pero ngayon, babaguhin na natin. Simulat sa paman, dapat lagi natin sabihin na ang tunay na pag-asa ng lahat, pati ang pag-asa ng kabataan, ay tanging si Kristo lamang ang tunay na pag-asa. Hello, church? Ito lang. Kasi ito yung lihim na plano ng Diyos. Amen? Kung wala tayong Kristo, hindi naman tayo magkakaroon ng pag-asa. Hello, church? Kaya tanong mo sa iyong katabi, sino ang pag-asa mo? Do not put your hope kung sino pa man. Huwag mong ibibigay ang pag-asa. Huwag kang mamamag-asa sa mga taong walang pagkakapag-asa. Kay Kristo lang. Amen! So, kaya ngayon mga kabataan, babala, sabihin nyo, maghahanap punta ako ng church, maghahanap ako ng forever mo. Mali! Unahin mo muna. Unahin mo muna yung forever na siyang magbibigay din ng yung forever. Unang forever mo ba?
Jesus Christ. Amen? Kaya siya yung ating pag-asa. Amen? Kaya church, dahil mayroon tayong Kristo sa ating buhay, kung kaya masasabi natin na tayo ay tayo po ay nagtatagumpay. At siya din ang ating pag-asa sa lahat ng bagay na ating hinaharap. Amen? 2 Corinthians chapter 5:17, sabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Sino po dito? Pakita sa kamay, binago na siya. Yan. So yung mga hindi nagtaas ng kamay, ay nakailangan po mamaya magkaroon ng acceptance prayer. Kailangan pong tanggapin si Jesus Christ. Kailangan pong ma-born again. Amen. Mayroon pa rin po ba mga pastor? Di ba? Kasi alam niyo po, itong mga bagay na to na po ginagawa sa atin ng kaaway. Listen to me, young people. Itong last days na to, it's really a perilous days. Kaya ang target dyan, mga kabataan. Kaya ikaw kabataan, huwag kang lagi kang nakadepende, huwag mong ibibigay ang pag-asa mo. Alam niyo, sabihin ng mga kabataan, naghahanap ka ako ng apam. Ba't apam ang hanapin mo? O kaya, ano pang hinahanap na marami bukod sa apam? Hahanap ng sugar daddy. Hanap ng sugar mommy. Wala doon. At ang lahat ng yan, alam niyo, mga kabataan, listen to me, lahat ng yan, aalisin ka doon sa lakad mong pagtatagumpay. Yun po ang magtatanggal sa'yo. Yun ang magpapadisqualified sa'yo. Sa lakad mong, sa lakad na mayroong laging ngiti ng pagtatagumpay. Kaya, ang ating pag-asa ay si Kristo. Kung alam mo na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, eto po, sabi niya ganon, ano ang isang tatak ng isang Kristiyano na siya ay tunay na mayroong Kristo sa kanyang puso? Mayroon po siyang isang binagong buhay. Ang sabi po doon, palakpakan po natin ang Lord, ang sabi po doon, ang kanyang lumang mga buhay, lumang pag-uugali, sabi niya ganon, ang lahat ng iyon ay nawala. At ang lahat ay bawang-bago. Bago ka nang mag-isip. Hello? Iba ka nang mag-isip. Dati pag nag-isip ka, na wala ka pa kay Kristo, wala ka talagang kapag-asa. Pag nag-isip ko, naku, paano kaya ito? Mamaya uuwi ako, wala kaming ulam. Anong oras kaya ito matatapos? Mamaya pag uwi ko, wala kami pala isasaing. Mamaya pag uwi ko, ay darating pala yung asawa ko. Kinakailangan makatapos na to. Pagka hindi pa tumatapos mga 11, uuwi na ako, magpapaalam ako, mauna na. Iba ba? Ang dami iba. Ang ating pag-iisip. Alam niyo po, pagka nakay Kristo tayo, alam niyo na, ang nakakatuwa na po, meron ako ngayon ng isang patutuo na narinig. Ano po? Dahil alam niya na si Kristo ay nasa Kanya. At ang sabi niya, bahala ka ng Panginoon. Walang saints. Walang saints. Pero, dahil ang pag-asa niya kay Kristo, yung salitang, bahala ka na Lord, pupunta ako sa convention, bahala ka na. Diba? Ngayon, ang tanong, pinabayaan po ba siya ng Diyos? Pinagkulang ba siya ng Panginoon? Hindi, bagos ipinakita ng Diyos sa Kanya na tunay sa ating Panginoon ay may pag-asa. Kaya kahit wala ka during the office time, pero ang Diyos mayroon nang ibinukod, mayroon nang inihanda ang Panginoon para sa bagay na iyong pangangailangan. Amen. Because Jesus Christ is in you. That's why you walk always in victory. Hallelujah. Kaya ito po yun. Kaya imayin natin yung ating mga mindset. Tayo ay bagong nilalang. Paano ba tayo masasabing bagong nilalang kung ang ating pag-iisip ay lumang-luma? Meaning to say, yung ating pag-iisip ay walang pag-asa,
lang na papunta dito sa church, di ba? At ano pa yung sinasabi niya? Ayan, nag-bike. Di ba, lalakad, tapos nagkaroon ng bike. Pagkatapos nagkaroon ng bike, sabi niya ngayon, magkakaroon na siya ng motor. Di ba? Bakit? Kasi si Kristo ay nasa kanya at nakatingin siya na siya ay anak ng Diyos, kung kaya sabi niya magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay ako dahil kay Kristo. Amen? Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil ikaw ay talented, amen? Dahil ikaw ay magaling sa business, magaling ka sa klase, hindi yon. Ano yung sabi po ganon? Dahil sa tulong ni Kristo. Amen? So, ibig sabihin, si Jesus, ang Panginoon, ang gumagawa sa atin para tayo ay patuloy na magtatagumpay. Amen. Okay, pangalawa, because Christ is our strength. Kung bakit natin sinasabi na tayo po ay nagtatagumpay, we are more than conqueror because Christ is our strength. Amen. Sabi mo sa'yo katabi, Christ is our strength. Si Jesus ang ating lakas. Amen. Paano po? Sabi po gano'n, Philippians chapter 4, verse 13. Kaya sabi niya, I can do all things through Him who strengthens me. Sino ba yung through Him? Sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Sabi po gano'n. Kaya, basahin po natin, sabay-sabay ang Tagalog. Kaya ko, wow! Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. So, ito yung isang sikreto ng mga mananagumpay. Malakas na balakpak! Malakas na balakpak ng mga mananagumpay! Amen! Kaya ang sabi po ganito, sabi po ganon, kapag ikaw ay nananagumpay, wala kang inaatrasan. Wala kang inaayawan. Why? Dahil ang sabi ng Diyos sa iyo, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen? At ang sabi niya, magagawa ko ang lahat. Sa translation na, sa ibang translation, magagawa ko ang lahat. Dito naman, sabi niya, sa ASND, sabi niya, kaya kong harapin. Wow. Meron ka ba bang hindi kayang harapin? Opo, mami. Sino? Yung mapuputulan kami ang kuryente. Puputulan kami ng tubig. Sino bang hindi kaya harapin? Yung asawa ko talaga. Pag ayaw tumino ng asawa mo, i-consulta mo na sa Lord. Lord, ano gagawin ko dito? Ayaw magtino. Kinakailangan pa ng flight dito? Kasi, pag nag-flight yan, more than conqueror pa rin yan. Hello? Kaya yung mga bagay na yun, sabi po gano'n, wala tayong kayang hindi harapin. Amen? Nalala ko na, tulungan ako nasa verse, sabi niya, press down, but not destroy. Ayun o. So, sabi po dito, tayo mga Kristiyano, wala tayong bagay na hindi natin kayang harapin. Bakit? Kasi alam mo na ikaw ay nagtatagumpay. Amen? Bakit? Bakit ka nagtatagumpay at nagtatagumpay? Kasi si Kristo ay nasa atin. Siya ang ating lakas. He is our strength. Amen? Siya yung ating lakas. Kapanahon na ikaw nababagabag, sa panahon ikaw natatakot, ikaw ay nangangamba, ikaw ay nagdududa, ang sabi ng Diyos, He is your strength. Amen? Sabi po ganon. Sabi po, kagaya po nito, sabi niya, sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan, kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Dumadating din naman yan, naman naguguluhan ka. Magsisipa ba ako ngayon for Sunday o hindi? Mag-online ba ako ngayon for Sunday o hindi?
magduda tayo? Kung sisimba ka ba o hindi, o mag-online ka na lang? Hello? Tiyak ang sagot niyan, online. Kasi mananagumpay ka at ito ang gusto ng Panginoon. Sabi niya, do not neglect the gathering like this. So yung gathering, ito yun. Physical. Hello? So ngayon, kung may emergency between life and death, mag-online ka. Are you in the church? Kaya sabi mo nga, I can do all things. Eh, wala kang bagay na hindi magagawa. Hello? Mag-invite ka sis. Sa Bible study, mag-Bible study tayo sa bahay niyo sa Wednesday. Mag-invite ka sa bahay niyo. Sige po, try ko lang po ha, kasi parang hindi ko pa kaya. Huh? Hello? Hindi kaya. Hindi naman ikaw gagawa niyan eh. Ang parte mo dyan, lumakad ka. Lumakad ka. At ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng tao na kakausapin mo para makasama mo sa bahay mo para mag-Bible study. Amen? Kaya sabi niya, kaya kong harapin. Amen? Tingnan niyo si David. Si Goliath, kinakatakutan ng lahat. Kana? Nung lumabas si Goliath, natakot sa kanya ang Israelites. Natakot sa kanya. Biglang lumabas si David, bata. Sabi niya, hindi ako natatakot dahil alam ko ang lakas ko galing sa Diyos. Amen? Hindi ako natatakot. Kahit sinong Goliath pa yan. O ngayon, sinong Goliath ng buhay mo? Anak. Diba? Marami ngayon, mga magulang, takot sa anak. Kaya kapag umiyak ng, Mami, bili mo ako nito, bili mo ako niyan, bili mo ako niyan. Ha? Takot. Sige na, kan pa. Sige. Bukas na, bumili tayo na. Goliath. Pag yung sanabing Goliath, weakness, kahinaan. Ano pa po yung mga weakness? Ano pa po? Weakness. Ang maraming in relationship. In relationship din kasi talagang attracted siya. Ang ganda ng mata niya. Meron ka namin, ang ganda ng mata niya. Tapos nag-chat kayo na agad. Tapos Martes, meron ka uli ng ngipin. Ang galing niyang manamit. Type ko siyang manamit. Nag-chat kayo. Ano pa? Free text, Free text, no? Unli? Oo, yung unli, hindi pa naubos. Isang text pa lang, kayo na. Hello? Oh, walang magawa sa buhay. Ano ba yung mga walang magawa sa buhay, mga kabataan? Pag church, sabi, ay, busy ako eh. Tapos magkawulong sa kwarto. Ano gagawin sa kwarto? Magtataka ka. Pagpasok na nanay sa kwarto, lalabas ang anak. Pagka lalabas ang nanay, papasok ang anak sa kwarto. May nag-chat. Anong tawag ba dyan? Nagpo-boyfriend sa online? Ayan? Ayan, online dating. Diba? Sabi mo, I can do all things through Christ. Hoy! Gising! Hello? Pag sinabi mo kaya mo
bumagsak ang tao dahil sa mga pagpili. Kaya hindi magtatagumpay. Kaya church, ngayong umaga, tinuturuan tayo ng Diyos na tayong bilang mga mananampalataya, sinama na tayo ng Diyos sa parada ng tagumpay. Amen? Kaya sabi niya, kaya kong harapin. I can do all things through Christ who strengthens me. At isipin mo, kung may struggle ka sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung katabi. Malaki. You are not alone. Dahil ang Panginoon nangako, I will never leave you nor forsake you. At sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya sabi, walang bagay na hindi mo kayang gawin. Kasi po nadaig po kasi yun talaga ang kahinaan ko. Siya talaga yung kahinaan. Hindi ganun. Wala tayong mai-reason out sa Panginoon. Dahil sabi nga, sagana, sapat na si Kristo na nasa buhay natin. Kaya kung maraming tukso, anong gagawin mo? Sabi mo, tukso ngayon mo ako? Hindi. Ikaw, sabihin mo, tukso, kaya kitang harapin sa tulong ng Diyos, ng Panginoon na sa akin. Hindi yan, naku, bawal yan. Bawal yan. Sige na nga po, sige na nga po. Diba? Pag sinabi mong bawal, bawal. Hindi yung parang habang sinasabi mong bawal, habang sinasabi mong hindi pwede, parang ang kinikiliti ni Satanas. Hello? Kaya po sabi po ganon, dahil si Kristo, Christ is our strength. Lakas natin si Kristo. Kung kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng tukso, kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng sakit at karamdaman, kaya mong pagtagumpayan ang lahat na nagpapahina sa buhay mo. Amen? Dahil sagana ang lakas ni Kristo. Jesus Christ is our strength. Sabi po, ano sabi ng isang awitin? Sabi niya, ano sabi niya? May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. Di ba? So kapag ka nagbibigitid ka na yan, kantahan mo lang kapag nandiyan yan. Diyan ka na naman. Tukso-tukso. Di ba? Sigaring bibira. Di na natuto. Ilang ulit-ulit na ba? Di ba? Aligid ka. Di na natuto. Di ba? Yakapin mo. Di ba? Tingnan mo po yun, yung ginagawa ng pagmamanipula ni Satanas sa ating mga puso at isipan. Di ba? Kaya kapag ang tukso dumadating sa buhay natin, it doesn't matter kung ang naniligaw sa'yo o yung bumubola-bola sa'yo ay si Seta Anyos na. It doesn't matter, di ba? Yung nagkikilikiliti sa'yo, kung 80 or whatsoever na, ilang taon na, di ba? Pero ikaw yung naliliwanagan, hello church, at kung nahihina yung tao, sabihin mo, Christ is my strength. Amen? I can do all things. Kaya ko itong harapin. Ay sabi ko, naalaala niyo, sino nandoon sa convention? Sinabi ko, you need to walk in holiness. Kaya sabi niyo, yung pag sinabi, when we talk about holiness, hindi yan pinag-uusapan kung sino at ano man siyang tao. Kahit may titulo yan, kahit pinakamataas yan. Ang posisyon sa church, pagka hindi tama ang ayos, hindi tama ang
Amen? Sabi mo, tukso, lalayo ako sa iyo. Amen? I can do things. I can do all things through Christ who strengthens me. Because Christ is my strength. Ano pa pong sabi niya? In the book of Psalms, sabi niya, a very, ayan. Psalms 46:1. Ayan, tama. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Alam niyo po yung word na, naiintindihan po ba natin yung a very present help in time of trouble? Hello? Diyan sa bagay na yan, it is really a powerful word. Hello? A very present help. So hindi siya absent. Hindi mo po pwede, kasi wala kasi yung Holy Spirit nung time na yun, kasi natukso ako. Naniwala ako sa mga pambubonan niya, sa mga pa-disguise niya. Naniniwala ako. Diba? Minsan, itong maraming mali ng tao. Nagdudumilat na sa atin ang sitwasyon, nagdudumilat na sa atin ang mga bagay na nakikita natin, pero gusto mo magpaniwalaan yung isip at puso mo. Kaya sabi ng book of Ezekiel, above all else, guard your heart. Bantayan natin yung ating puso. Bakit puso? Hindi yung isip, hindi yung kamay, hindi yung bibig, hindi yung tenga. Bakit puso ang sinabi doon? Kasi sabi niya, lahat ng iyon ay doon nagsisimula ang masasarap. Kaya po dito sa ganon, a very present help in times of trouble. Ano ba yung trouble? Hindi lang yung mga aksidente. Kapag alam mo, mayroong magkakampo sa'yo ang gawa ng mga tukso at kaaway, alam mo na nagkakamp sa'yo, alam mo yung nagkakamp, yung kinakampo ka, diba? Yung sinusunod-sunod ka ng tinutukso, diba? Sabi niya, God is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating kanlungan. Kumalong tayo. Para hindi tayo matangay ng tukso. Kumalong tayo. Ang problema, magkakanlong na lang tayo, tinatamad pa tayo. Diba? Kaya makikita mo, yung mga prayer report, wala. Zero. Pero sige, pas tayo na tayo. Ano saan pagtatagumpay? Sabi niya, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Yun. So tayo po ay nagigipit? Hello? Na parang sinasabi mong hindi mo kaya? Ang Diyos ang iyong lakas. Amen. Dahil may lakas sa kanyang ngalan. When you say, Jesus, there is deliverance. Amen. When you say Jesus, there is healing. Amen. Kaya Jesus Christ is our strength. And then the last one, God is our safe place. Ang Diyos ang ating pinakaligtas. Alam niyo, ako nagtataka. Kung mayroon bang tayong safest place na hinahanap, walang iba sa presence na yon ng Panginoon. Sa Diyos na. Amen? Ay, hindi kasi, strict ang parents namin. Ayaw ni mami na umatid ako ng church. Ayaw ng daddy ko, ng tatay ko umatid lang sa church. Bakit ayaw? Is safest place ang nasa Panginoon ka? Amen? Sabi niya, ito yung pinakaligtas. Sabi niya, God is sabi niya, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Sabi nga, He is our safe place. Yun yung sinasabi natin yan, yung refuge. Yun yung ibig sabihin. Ligtas na lugar kapag
ikaw ay sa Panginoon. Jesus Christ is our source of power, yung ating strength. Kaya, ito yun, kung bakit tayo nagtatagumpay, dahil Christ is our strength. Amen. And He is always there to help when we're in trouble. Amen. Kaya walang tayong ibang lalapitan pa kung hindi ang ating Panginoon. And the last, because Christ is our victory, that's why we can say that we are more than conquerors. Amen. Masasabi natin na tayo ay mananagumpay nga at patuloy na lumalakad sa pagtatagumpay dahil si Kristo ang ating katagumpayan. Amen. Si Kristo ang nasa sa atin. O kaya masasabi mo na ikaw ay laging nagtatagumpay. Amen. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2, verse 14. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of knowledge of Him everywhere. Kaya po sabi dyan, tayo po, sige po, makibasa po natin ang Tagalog niyan. Amen. So, sabi po, tayo po ay ang sabi po niya ganon, sweet aroma. Sabi mo sa kanya, sweet aroma. Sweet aroma. Yan yung spread the fragrance. Sabi po ganon, tayo ay nagiging mabangong samyo sa Panginoon. Naamoy mo yung katabi mo? Mabango ba yan? Amen. Sa physical yan. Ano po? Pero dito, ang sinasabi po dito, yung sweet aroma, yung buhay natin ay magiging, banal na handog sa Panginoon. Kung wala mang matamis, kung mayroon mang matamis na offering sa ating Panginoon, kung hindi yung ating buhay, na sa araw-araw ay lumalakad po tayo ng mayroong kabanalan. Amen? Sweet aroma sa ating pong mga buhay. Kaya sabi niya, ito ay lagi po tayong sinasabi niya, but thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal processions. So tayo po, lagi po, sinama tayo ng Diyos sa parada ng tagumpay. Dahil si Kristo ang ating tagumpay. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay laging tagumpay, lumalakad tayo dapat sa kabanalan. Datnan tayo dapat ng Panginoon. Na tayo po, sabi niya, blameless, without spot. Walang bahid, dungis o kulubot ang ating mga pamumuhay. Kaya hindi po pwede sa Diyos yung secret-secret. Hello? Hindi po pwede sa Panginoon yung lagi kang may tinatago-tago. Hello, mga kabataan, listen to me. Ngayon, marami mga kabataan ngayon ang dali-daling bulahin. Gustong-gusto mo namang bulahin ka. Gustong-gusto mo naman, bumibilog ang ulo mo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, dapat tayo mga Kristiyano, dahil tayo po ay lumalakad sa pagtatagumpay, dapat ang ating mga buhay ay tunay na magiging mabango, samyong handog sa Panginoon. Sweet aroma. Hello? Ay hindi. Minsan sa ating palang mga pananalita, magugulat ka na lang, Kristiyano yun. Manggagawa yan. Diba? Pag nagsalita, sana mapapalakas ka kasi
nagtuturo ng word of God, dapat mapapalakas ka, hindi. Alam mo yun, parang mamamatay ka agad. Di ba? Matutumba ka agad. Okay? Kasi sabi nga, alam niyo po, yung salita ng Diyos, sabi niya, ano po sabi niya, ito ay hiningahan ng Diyos. It is God's breath. So kung God's breath yan, Holy Spirit yan, every time na yung pastor mo, hello? Yung spiritual leader mo, na nagsasalita sa'yo, every time na magsasalita yan, dapat nagbibigay ng buhay. It gives life because the Word of God is a God's breath. Kung kaya't ikaw ay patuloy at patuloy kang nagtatagumpay at nagkakaroon ka ng sanctification. What do you mean by sanctification? It means that it is set apart from the world. Ay, iba na mag-isip. Iba ka na mag-isip. Bakit kasi lumalakad ka sa pagtatagumpay, pagkaroon ng kabanalan? Ano? Ito kaya sabi po gano'n, yung ating buhay, hindi wala pa tayong pwedeng isikreto sa Diyos. Amen? Di ba? Eh, sa mga kabataan ngayon, yan, tulad yung binanggit ko kanina, para magtagumpay ang buhay, hanap ka apam. Para magtagumpay ang buhay, magkaroon ka ng sugar daddy. O lilinawin ko lang ha, dito po sa church, bakit tinatawag si daddy at si mommy? Bakit po? Ano pong purpose yun? When you say daddy, you are honoring that he is your spiritual father. At hindi po mahirap ang pagiging yung pagtawag ng pagiging daddy at pagtawag ng pagiging mommy. Hindi po madali para sa amin kasi kailangan po namin lagi tiyakin na kami ay nakaangkla, naka-align sa salita ng Diyos. Upang sa panahon na kami ay magsasalita sa bawat anak niya, kagaya ninyo, you have life. Magkaroon kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng kagalakan, magkaroon kayo ng kapayapaan. Ito po yun. Hello? Pero iba yung sugar daddy, iba ang sugar mommy. Yung si sugar daddy, supplier mo yun. Tama mo ba? Hello? Kaya kapag na may ganon, kahit sino, ano man tituluyan, rebuke mo. In the name of Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Because the Word of God is life. So, alam niyo po, true ang salita ng Diyos. Anong tawag yun? Yung truth? Katuwiran. Matuwid. Kung may katuwiran at matuwid man, wala nang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya kahit man yung sino man yung nagsasalita sa'yo, kapag hindi mula sa Biblia, huwag mong tanggapin. Dahil hindi magbibigay sa'yo ng katagumpayan yan. Hello? At ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng biling-bilingin, bumula-bulahin. Hindi po pwede na lang sabi ng Panginoon ang sino mang magdadala ng katuruan ng iba sa tinuturo natin ang sabi ng Diyos. Sumpain ang taong yan. Palakpakan po natin ng Lord. Ang sabi ng Ezekiel chapter 20 verse 41, ano po ang sabi? As a pleasing aroma, I will accept you. O, sino tinatanggap ng Diyos? Yung pleasing aroma, pero kung masama bunganga natin, hindi nagbibigay ng pag-asa, siging bola ng bola, namimilog lang namimilog. Ang sabi niya, do not accept. Amen? Amen. Ano lang ina-accept niya dyan? Yung mayroong pleasing aroma. When I bring you out from the peoples and gathered you out of the countries where you have been scattered, and I will manifest my holiness among you in the sight of the nations. Church, tayo po dati ay nangagigaw tayong lahat. Hello? Walang matuwid lahat sa atin. Walang tama. Walang magaling. Sabi po ganon, we are all scattered. We've been scattered. Nangalat tayo.
nag-manifest. Nagpinakita niya, inihandog niya, ipanakita niya, na po, yung kanyang buhay, na siya ang Diyos na banal. Amen? Na kung saan, siya yung Diyos, kung siya ang Diyos na banal, tayo din naman, dapat ay lumakad ng mayroong kabanalan. Amen? Lumakad tayo mayroong kabanalan. Hello, church. Kaya hindi natin po pwede sabihin na hindi natin kaya yun. No. Because Christ is our victory. Magtatagumpay ka. Dahil the moment, nung panahon na inaccept mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, nabuhay na si Kristo sa'yo, sinet apart ka na ng Diyos dito sa mundo. Ginawa ka na niya. Pinabanal ka na niya. Sa papaano? Sa pakikinig by refiners of His Word. Tama ba? Diba? Nire-refine tayo ng Word of God. Kaya napaka-halaga na tayo po ay lagi pong nagbabasa ng Biblia. Amen? Ito po yun yung kabanalan natin. Doon pa lang po natin masasabi that we are more than conqueror. Lumalakad tayo araw-araw sa pagtatagumpay because Christ is our victory. Kaya wag po natin. Alam niyo po, nakakalungkot. Kristiyano na tayo. Magagawa tayo ng Diyos. Natuturo na tayo ng salita ng Diyos. Huwag natin muli ipako ang Panginoon sa krus. Hello? Dahil sabi po ganon, alam niyo po, patuloy po tayo magkakasala. Sabi ba, ano pang hain na maihahandog sa atin kung patuloy tayong magkakasala? Wala nang hain pa. Dahil sabi po ganon, minsan lang namatay ang Panginoon sa atin para tayo ay tubusin. Kaya nga ang sabi po ng Galatians chapter 6, ano po sabi niya doon sa mga taga-Galatia? Ano po, pakilagay mo nga po dyan bago po tayo mag-conclusion. Sabi po gano'n, sige habang po inaano. Ayan, sabi niya, brothers, if anyone is caught in any transgressions, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Yan ba yun, yung ano? Galatians chapter 8, yung isa. Ano ngayon ang masasabi ninyo? Patuloy pa ba kayong magkakasala para madagdagan ang biyaya ng Diyos? Yan. Yan. Sabi niya, mga kapatid, kung may ito ba na to? Sabi, sige, habang po, nantay natin yan. Kaya po, sabi po ganon, Jesus Christ is our victory. Dapat po tayo ay lumalakad. May katagumpayan. Dahil, si Jesus ang siya nating katagumpayan. 2,000 years ago, Christ died for us. Amen? Kaya sumigaw siya doon sa krus ng Calvary. Sabi niya, it is done. It is finished. Tapos ko na. Yung kahinaan mo, diba? Yung flesh mo, tinapos ko na lahat yan doon sa krus ng Calvary. Binayaran ko na lahat yan. Kaya ngayon, lalakad ka na ng mayroong pagtatagumpay. Amen? Sabi po gano'n ng 1 John chapter 4 verse 5, sabi niya, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world? Except the one who believes that Jesus is the Son of God. So our victory is our faith. So meaning to say, we trust Christ as what gives us to win. Tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kung kaya, tayo ay nagtamo ng katagumpayan. Amen? So sabi niya, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ito na po. Sino ang
tanong, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang, pakibasa po, ang sino mang, yan, ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan, sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos. Kaya, tayong lahat ay mayroong, ano po, tayo pong lahat ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? We believe in Christ. We accept Christ as our Lord and Savior. Kaya sabi po ganon, tayo po ay, nagtatagumpay. Hindi po natin kayang magtagumpay sa business, sa pag-aaral, sa ating mga trabaho. Hindi po natin kayang magtagumpay. Nagtatagumpay lang tayo dahil si Kristo ay nasa atin. Nagtatagumpay tayo dahil si Kristo ay ang lakas natin. Nagtatagumpay tayo dahil si Kristo mismo ang nagtagumpay. Amen? Para ikaw at ako ay magtatagumpay. Kaya po, ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then? Are we to continue in sin, that grace may abound? Sabi niya, ano ngayon? Ang sasabihin natin. Sabi niya gano'n, patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ngayon, bigyan pa natin ulit ng another term. Palitan natin yung, huwag mo na alis-alisin. Sabi niya, doon muna tayo, sa 1 muna tayo. Sabi niya, ano ngayon na sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin kagandahang ng Diyos? Sabi niya, ngayon palitan po natin. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo maglilihim-lihim? Alam niyo, yun yung gano'n eh. Kaya nahulog sa kasalanan. Diba? Dahil may mga lihim-lihim, huwag mo sasabihin. Kahit anong sabihin nila sa'yo, huwag kang magsasalita, huwag kang aamin, lahat ng huwag. Alam niyo po, ang sabi ni Jesus Christ, that if you confess, baliktad naman, kaya makita mo kung ano yung trabaho ng demonyo. Kasi ang demonyo, binabaliktad ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, that if you confess that you have sinned, kung ipapahayag ng iyong labi na ikaw ay nagkasala, sabi po ganon, patatawarin ka ng Diyos. Pero ang turo ng demonyo, huwag kang aamin. Kahit anong kausap sa'yo, huwag kang magsasalita, ako bahala sa'yo. Hello? Mayroon na ba na tayo naririnig niya? Ha? Mayroon na tayo? Ang sabi ng Lord, there is power in confession. Kung nag-confess ka, doon ka palang lalaya. Pero kung magsikreto ka, at may, alam niyo yun, kapag may binubulungan nyo sa taas, kahit ano mangyari, huwag kang aamin. Kahit anong sabihin sa'yo, huwag kang aamin. Bahala sa'yo. Ha? Against the word of God. Then it will kill you. Kaya sabi niya, what shall you say then? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkasala o pasamaga ng biyaya at kalooban ng Diyos? Verse 2. Sabi po ganon. Verse 2, sabi niya, hindi. Dito dapat ang ating pagiging tugon. Patuloy ba tayo magkakasala? Ang tugon natin, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Sabi mo sa iyong katabi, patay ka na sa kasalanan. Amen? Kaya, pinabanal ka na ng Diyos. Kaya dapat lahat na sasabihin mo, mayroong kabanalan. Amen? Dapat nabibigay ng buhay yan, yung binibigkas mo. Hindi papatay. Amen? Sabi niya, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kaya sabi niya, hindi. Ibig sabihin, hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So, kung tayo po tumanggap sa ating Panginoong Jesus, diba? Nabautismuhan tayo ng kanyang kamatayan. There is a power of
Amen. So, yun po yun. Now then, the last and conclusion. 1 Corinthians 15:57 to 50. Sabi po ganyan, ngunit salamat sa Diyos. Sige po, ako muna pong gumasa, po, tapos kayo sa Tagalog. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi po ganon. Next verse, sabi niya, but therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Sa Tagalog po, makibasa. Balikan po natin. Sige,